Kuya Wang, nasa labas ako ng Golden Dragon Hotel. Nakita ko ang engagement photos ng asawa mo. Lumabas ka diyan, putangina mo. Ikaw ba Liu ay, Xiaoye, para ano bang sa iyo ba nangyayari ang sa'yo? lugar na ito? Para pasukin? Huwag mo akong hawakan. Sino ang nagpapasok sa delivery boy na iyan? Guwardiya. Guwardiya. Palabasin ninyo siya. Tita Jiang, kahapon lang, binigyan kita ng 180,000 na dote. Ngayon, hindi mo na ako kilala? Hindi ka na ba nahihiya? Huwag ka ngang magsalita ng kung ano. Ano, kung magtatangkang gumawa ng gulo dito, papatayin kita. Pasensya na, mga ginoo at ginang. Pasensya na, mga ginoo at ginang. Sa abala sa inyong pagkain. Teka muna. Ikaw ba yung delivery boy na fiancé ni Xiaoye? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Para gumawa ng gulo dito? Ay naku, kavava naman. Sa wakas, alam ko na kung bakit mas pinili akong piliin ng kanyang babae. Aba, si Rayulo. Alam ko na rin sa wakas kung bakit pinili akong kasama ng babae niya. Hey, matagal na talaga kayong magkasama. Baka naman hindi mo pa nahawakan ng kamay niya, ano? Sasabihin ko sa iyo, noong gabing dinala mo sa kanya ang pamana. Magkasama kami sa kama, kami ay Oh, naglakas. Loob ka pa talagang tumitig ng ganyan sa akin? Subukan mo ulit tumitig. Tumingin ka nga, tumingin ka nga. Kuya Hao, tama na ang pagsipa. Kapag napatay mo siya, isa iyong napakalaking masamang kapalaran. Oh, bakit? Naaawa ka sa walang kwentang iyan? Hindi naman, ikaw lang ang mahal ko. Ay, mabuting manugang. Mabuting manugang, siya ay walang kwenta lang. Huwag mo siyang patulan. Hindi talaga siya karapat. Dapat kahit maging taga, hawak mo lang ng tsinelas. Pasisibakin ko siya sa mga guwardiya. Nandidiri ako kapag nakikita ko ang ganyang tao. Ika. Asikasuhin mo iyan. Sibo. Ibalik mo sa akin ang aking pera. Ibalik mo sa akin ang aking pera. Anong klaseng pera ba ang ibabalik namin sa iyo? Ibalik mo sa akin ang aking pera. Umalis Huwag mo ka akong na. hawakan. Ibalik mo ang pera ko. Ang bigat-bigat. Isa kang buwisit na delivery rider. Muntik pa akong mawalan ng trabaho dahil sa iyo. Ito ba ang lugar na dapat mong puntahan? Umalis ka. Kapag bumalik ka pa, papatayin kita. Umalis ka na. Bumalik ka pa, papatayin na kita. Ako si Kibo, ang banal na manggagamot. Ikaw ba yung matandang pulubi kahapon? Kaya ka, kabataan. Ang kabutihan ay may ganti. Ibibigay ko sa iyo ang Taishuan Medical Classic. Sana ay itataguyod mo ang aking sining ng panggagamot at magbigay serbisyo sa lahat. Ang batong yin at yang na iyon. Ito ay itinuturing na isa itong pambihirang kayamanan. Gamit iyon, nagawa ko namang umakyat sa pagka-immortal. Sana aralan mo itong mabuti at seryosohin. Gising ka na. Napakabuti naman, sa wakas. At wala kang anumang nangyari. Gising ka na. Napakabuti at ayos ka na. Pasensya na. Natakot kita. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ginoong Wang Yu, huwag ka munang umupo. Hahanap ako ng doktor para suriin kang muli ngayon.
Hiyo, nang dalhin ka rito marami kang bali sa katawan at may malubha kang concussion. Hindi ko maintindihan. Paano ka gumaling? Sa kasalukuyan, batay sa teorya, pwede ka nang umuwi. Salamat, Doktor. Hindi ko rin alam. Maaari ka nang mag-ayos ng discharge papers mo ngayon. May iba pa akong pasyenteng kailangang tingnan. Aalis muna ako. Aray. Nasaan ang bato ko? Nasaan ang bato ko? Ay. Nasaan na kaya napunta ang bato ko? Ano to? Kumusta na? Binibini, nakita mo ba ang isang piraso ng batong jade sa akin? Wala naman, tiningnan ko pa nga sa lupa noong oras na iyon. Sigurado ka na walang nahulog na anuman? Hello, Ma. Naaksidente ako? Sipo. Iba, kaya nagdulot ng pagbabago sa muka. Sige, pupunta na ako agad. Juno, lahat ng nangyari ngayon ay responsibilidad ko. Lahat ng gastos ay ako rin ang sasagot. Kung kailangan mo pa ng kabayaran, maaari mo akong kontakin. Juno, ang lahat ng nangyari ngayon ay responsibilidad ko. Ako rin ang sasagot sa lahat ng gastos. Kung kailangan nyo pa ng bayad, pinsala, maaari nyo akong kontakin. Ginoo, may pupuntahan pa ako, kaya aalis na ako. Kinangpan. Sa totoo lang ang peklat sa inyong mukha. Kaya ko po itong gamutin. Salamat po sa inyong kabaitan, Ginoo. Pero ang peklat na ito, talagang hindi na po ito magagamot. Ginangpan. Ginangpan. Ano ang masasabi niyo sa kasalukuyang paghahanap ng mapapangasawa ng pamilya Pan? Sa tingin niyo ba ay may lalaking gustong magpakasal sa inyo? Nabalitaan namin na matapos ang paghahanap na ito, palalayasin na kayo mula sa pamilya Pan. Totoo ba ito? Umalis kayong lahat. Pumasok kayo sa impyerno. Sino ka ba sa tingin mo? Mga reporter kami. Anong karapatan mong hadlangan ang aming panayam? Subukan mo lang, isang tawag ko lang sa patrol at maaari ka nilang dalhin. Hindi lang ako hahadlang sa inyo. Bubugbugin ko pa kayo. Mangapta kayo. Pan Xiaoje, sino itong sinusungitan mo ha? Pinaghintay mo kami ng mahigit 1 oras. Inorganisa ni Lolo ang feast para sa pagpili ng asawa, para lang sa ikabubuti mo. Tingnan mo nitong nagdaang taon, gaano karaming kahihiyan ang idinulot mo sa aming pamilya. Mahal, nandiyan ka na pala. Bakit siya nandito? Hindi mo pa ba alam? Sa susunod na buwan, ikakasal na kami ni Hongjae. Panching, paano mo siya mapapakasalan? Nakalimutan mo na ba ang kahihiyang idinulot niya sa pamilya Pan noong kanselahin niya ang kasal? Pan Xiaoya? Akala mo ba kasing pangit ako ng tulad mo? Ano ang klaseng pananalita yan? Magmadali ka at humingi and tawad kay Hongjae. Xiaoji, humingi ka ng tawad kay Hongji. Huwag na, Lolo Pan. Magsimula na lang tayo ng mas maaga. Ayokong makita ang pangit na yan na nakatayo rito. Sinisira niya ang gana ko. Aba, talaga namang napakabait ng Hongjae namin. Hindi tulad ng iba, kapag may nakita lang na maliit na bagay, hindi na tinatantanan, napakaliit na tao. Hindi tulad ng iba.
Kapag may nakitang maliit na bagay, hindi na binibitawan. Napaka-detalyado. Hayaan na. Huwag na nating pag-usapan iyan. Yingjun, ayusin mo na ang paghahanap ng manugang. Ngayon, maghahanap ng manugang ang pamilya namin. Sino man ang gustong pakasalan si Pan Xiaojie, anumang antas o katayuan sa buhay ay pwedeng sumali. Ang pamilyang Pan ay talagang walang pakialam. Sa akin, hindi ko siya pakakasalan. Ang pangit niya. Kapag pinakasalan ko, baka ikamatay ko sa takot. Gayunpaman, malaking pamilya pa rin ang pamilyang Pan. Baka may malaki siyang dote. Kalokohan ang dote. Matagal nang naglabas ng balita ang pamilyang Pan, ngayon pa lang nila palalayasin si Pan Xiaojie. Sino ang gustong kumuha ng babaeng pangit at walang pera? Kung walang lalabas, may napili akong ilang kandidato. Grabe. Talaga namang may intensyon si Binibining Panching. Hindi ko alam kung saan niya nahanap ang mga matitinding taong ito. Tunay kang si Panching. Talagang ganyan ka kasama ang loob. Ate, sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang magpa-arte pa. Itong tatlong lalaki ay pinaunlakan ko pa bago sila pumayag na pumunta. Huwag kang mag-alala, silang tatlo, at least may kakayahan pa rin silang maging lalaki. Siguradong masasatisfy ka nila. Pan Xiaojie, hindi ka pa ba tapos? Ipinahiya mo na ang buong pamilya Pan. Magmadali ka na at pumili na ng mapapangasawa. Upo, kung hindi, ikaw rin ay lalayas sa pamilya Pan. Tay, tandaan mo, si Xiaojie ay sarili mong apo. Paano mo nagawa ang ganyan? Tigilan mo. Ang ginawa ni na Pan Yingjun at Pan Ching ay para sa kapakanan din ng pamilya Pan. Pumapayag ako. Sino to? Nababalif na ba't siya? Ako ay pumapayag na pakasalan si Binibining Pan. Baka naman tauhan lang ito na inutusan ng pamilya Pan? Wang Yu. Sasagutin ko. Gusto kong pakasalan si Miss Pan. Wang Yu, ikaw na delivery boy na walang kuwenta. Kahit na ako ang iwan sa iyo, hindi mo pa rin dapat kumuha ng ganyang pangit na babae para lang inisin ako. Mga kaibigan, ipakikilala ko sa inyo, ang taong walang kuwentang ito. Sa totoo lang, isang dukha na hindi man lang makapagbigay ng 18 milyong dote. Kaya nga, talagang iniwan siya ng aking asawa. Malaki ang hinala ko ngayon. Ang walang kuwentang ito ay binayaran lang ni Miss Pan ninyo para umarte. Sa tingin mo, may ganung posibilidad ba? Mayroon ba? Xiaojie, gusto mo bang magpakasal sa akin? Gusto ko. Xiaojie. Ako, si Wang Yu, ay nanunumpa rito. Magiging tapat ako sa iyo. Sino man ang magtangkang saktan ka, tiyak na pagsisisihan niya iyon habang buhay. Nandito lang ba ang batang ito para sumikat? Walang matinong tao ang magpapakasal sa ganyang kapangitan. Tama, may posibilidad iyan. Tingnan mo, pagkatapos ng pangyayari ngayong araw, tiyak na magiging headline ito bukas, hindi ba? Tama, may posibilidad yan. Tingnan mo, pagkatapos nitong nangyari ngayon, siguradong magiging headline ito bukas, hindi ba? Pagkatapos niyang inita ng issue at itatapon ng pangit na yan, wala nang problema, di ba? Ay, bakit hindi ko naisip iyan? Ang galing. Talagang ang galing. Sa delivery guy, sasabihin ko sa'yo, dahil pumayag ka sa harapan naming lahat ng mga miyembro ng pamilya Pan, sa kasal na ito, anuman ang mangyari, kailangan mong pakasalan si Pan Xiaojie at uwi siya. Natural lang na tinutupad ko ang aking pangako. Mula ngayon, Pan Xiaojie, ikaw na ang babae ni Wang Yu. Sino man sa inyo magtangkang saktan siya simula ngayon? Huwag ninyo akong sisihin kung maging walang awa ako. Mga kaibigan, narito. Saksihan ninyo ako. Mula ngayon, hindi na miyembro ng pamilya Pan si Pan Xiaojie. Bawiin ng pamilya Pan ang lahat ng ari-arian
at posisyon ni Pan Xiaojie sa Pan Group. Dahil kami ni Pan Xiaojie ay maglolo pa rin. Ang Dongjiao Steel Plant ay ililipat sa pangalan ni Pan Xiaojie. Ngayon, ililipat na ang Dongjiao Steel Mill sa pangalan ni Pan Xiaojie. Wang Yu, Pan Xiaojie, hindi pa ba kayo lalapit para magbigay galang sa lolo? Magbigay ka lang? Hindi siya bagay. Huwag kang bastos. May karapatan ka bang magsalita rito? Pinaalis mo na si Xiaojie sa pamilya Pan ngayon. Miyembro na siya ng pamilya Wang. Bakit hindi ako karapat dapat? Ikaw. Wang Yu, talaga bang delivery man ka lang? Xiaoya, dali. Lumapit ka na at magbigay galang. Mabuti na lang. Bata, bibigyan kita ang babala. Ang sobrang hangin ay nagdadala ng ulan talaga. At ang sobrang kayabangan ay nagdadala ng masamang kapahamakan. Mula ngayon, ang pamilya Pan ay ganap na ipagbabawal sina Pan Xiaojie at Wang Yu. Sinumang magbigay ng tulong sa kanila ay magiging kaaway ng pamilya Pan. Ang pamilya Yuan ay sasama rin sa pamilya Pan at dapat ipagbabawal ang dalawang iyan. Abay kay galing ng pamilya Yuan at pamilya Pan. Tandaan ko yan. Ang pamilya Yuan at pamilya Pan, pinagtatangkaan ninyo ako? Tandaan niyo yan. Ikaw na isang hamak na delivery rider? Nangangahas ba talaga kayong takutin ang aming pamilya? Isang sinaunang angkan? Hindi yata talaga ako nagkamali ng dinig? Talagang hindi ka marunong matakot sa sarili mong kamatayan? Umalis na tayo. Tara na mag-toast tayo. Cheers. Hoy, hindi ka pa umaalis? Hemp, ang pangit na babae at ang mahirap na lalaki, talagang bagay na bagay. Wang Yu, mukhang wala ka na talagang pinipili. Sa ganyang klase ng babae, talagang sineryoso mo? Mabuti na lang at hindi ko hinayaan na hawakan mo noon ang Xiaoye namin. Kundi baka mahawaan mo pa ako ng sakit. Nangangahas siyang saktan. Saktan ako. Wala kang silbi. Nagmatapang ka na, ha? Naniniwala ka bang sa loob lang ng ilang minuto, hindi ka na makakalabas sa kalye na to? Sinabi ko na, si Xiaojie ngayon ang aking babae. Sino man ang mangahas na saktan siya, kahit katiting lang na sugat, gagawin ko siyang pagsisisihan niya habang buhay. Hindi ka talaga maniniwala hanggat hindi mo mismo nakikita ang kabaong. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang katapusan mo. Boss Hao, gusto kong baliin mo ang mga kamay at paa ng walang kwentang bagay na ito. Hindi ka ba nahihiya na saktan ako ng walang kwentang bagay na ito? Magtatapos ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa isang wheelchair. Wang Yu, akala mo ba makakatakas ka sa kaparusahan sa pagpapanggap na tanga? Sinasabi ko sa iyo, ako ay isang napakabait na tao. Lumuhod ka ngayon at sorry kay Xiaoye. Pagkatapos ay hayaan mo akong tuluyan nang putulin ang iyong mga braso at binti. Baka, maiiwan ko pa ang buhay mo. Hemp, ililigtas mo ang buhay ko? Sa tingin ko, dapat mong itanong kung kaya kong iligtas ang buhay mo. Wala kang kwenta. Hindi ka ba luluhod? Alam kong may nanay ka pa sa bahay. Kung hindi mo ako mapalulugod ngayon, ikaw na mismo ang isip kung ano ang magiging kahihinatnan mo. Ano, gusto mo pa ring lumaban? Hindi mo sinusukat ang sarili mong kahalagahan. May isa lang direksyon ang pakikipaglaban kay Boss Hao, at iyon ay kamatayan. Tama na, pera lang ang gusto ninyo. Pan Xiaojie, akala mo ba talaga na ikaw pa rin ang matataas na dalaga ng pamilya Pan? Sabi nga, ang naghihirap na phoenix ay mas masahol pa sa manok. Tama na, ang gusto nyo lang naman talaga ay pera. Pan Agzioyi, may sente mo pa ba sa card mong gayon? Wang Yu, hala, limitado ang pasensya ko ha. Binibigyan kita ng 3 segundo ngayon. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi mo ito gagawin, ako'y Ano? Ako Yi. Ano? Sabihin mo.
Kung hindi ko gagawin ang sinabi mo, ano ang mangyayari? Wang Yu, huwag mong isipin na porke tinalo mo ang ilan sa mga tauhan ko, pwede ka nang magyabang sa harap ko. Sinasabi ko sa iyo, ako ay tao ni Master Yang. Kilala mo si Master Yang, hindi ba? Kapag inaway mo si Master Yang, mamamatay ang buong pamilya mo. Pinapayuhan kitang lumuhod na lang ng masunurin at humingi ng tawad sa akin. Tama, Wang Yu. Isa ka lang delivery rider. Anong panlaban mo kay Hauge? Sama. Sa tingin ko, mas mabuti kung lumuhod ka na lang at humingi ng tawad. Nawawalan ba kayo ng utak o kulang lang kayo sa katalinuhan? Hindi pa rin kayo nakakaintindi sa sitwasyon hanggang ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Ha? Kayo ay may kakulangan sa inyong utak o kakulangan ba sa katalinuhan? Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Hindi ba't gusto mong putulin ang aking mga kamay at paa? Huwag kang alala, hindi ako ganoon katindi. Iwan mo na lang ang dalawang kamay mo. Lumuhod ka. Mag-ingat ka? Lumuhod ka. Sige, luluhod ako. Luluhod ako. Binibining Pan. Lumuhod na ako sa iyo, Ako ang nauna na nagkamali. Inalipusta kita. Patawarin mo ako, Bigyan mo ako ng pagkakataon. Iligtas mo na lang ang buhay ko. Xiao Ye. Ano sa tingin mo? Hindi naman niya ako sinaktan. Hayaang matapos na lang ito. Mabuti. 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 Hao Yunlai, zinuvete ka ngayon. Ngayon, sinabi ni Xiao Jie na palampasin ka. Ay. Kung gusto mong maghiganti sa akin sa hinaharap, sa akin ka pumunta. Ay, sige. Alam kong hindi ka sumusunod. Hindi ako maghihiganti. Hindi. Pati ikaw, Liu Xiaoya. Ang 18,000 piso ko, binibigyan kita ng 3 araw para isauli sa akin. Sige, isasauli namin. Xiao Jie, malamang kinumpis ka na ang kotse mo, kaya sumakay ka na lang sa sasakyan ko. Gusto mo? Ang sasakyan mo? Xiao Jie, malamang kinumpis ka na ang kotse mo. Gusto mo bang sumakay sa kotse ko? Kotse mo? Ayan, kung hindi mo mamasamain, ako na ang magiging eksklusibong super mo simula ngayon. Wang Yu, salamat sa tulong mo ngayon. Pero, umalis ka na muna. Xiao Jie, ano nang sinasabi mo? Ako si Wang Yu ay hindi yung klase ng taong sumisira sa pangako. Pero ako ngayon, Xiao Jie, sinabi ko na sa'yo, isa talaga akong henyong manggagamot. Kaya kong gamutin ang peklat mo. Maniwala ka sa akin, tara na. Ziga. Halika, sumakay ka na. Ayos na ba? Ayos na. Aba, magkano na ba ngayon ang pabrika natin? Ibigay mo sa akin. Ma, bakit ka nandito? Ay, magkano na ba itong pabrika natin ngayon? Ibigay mo sa akin. Ma, bakit ka nandito? Magiging aari mo na ang pabrika na ito. Siyempre, nandito ako para tulungan kang pamahalaan ito. Ang laki nitong pabrika. Ibibigay mo ba sa kamay ng isang labas? Ma, hindi ito ang oras para usapan iyan. Tanggapin muna natin ang pabrika. Tito Tang, pakibigyan mo po ako ng ideya sa sitwasyon ng pabrika. Ay, miss, mahirap ang pabrika. Nalugi na ito ng 10 milyong piso. Ang pangunahing problema ay hindi nakukuha ang bayad sa mga paninda at marami ring naipong inventaryo. Kung wala tayong bagong order, magsasara na lang ang pabrika. Tang Dashan, paano mo pinamamahalaan ito? Nagnanakaw ka ba? Miss, ito na ang huling beses na report ako sa iyo. Tito Tang, anong ibig mong sabihin? Miss, tinawagan na ako ng matandang boss. Pinapunta niya ako sa bagong pabrika. Tang, empleyado ka na namin ng mahigit 10 taon, hindi ka pwedeng umalis sa oras na ito. Miss, empleyado lang ako ng Pamilya Pan. Sana maintindihan mo. Hay nako, tapos na. Hindi naman pala naghahati ng mana ang matanda. Nagbigay pala siya ng malaking utang sa atin. Ay naku, lagot na. Hindi naman pala namimigay ng mana itong matanda, no? Kundi nagpapasalo lang ng sandamakmak na utang sa atin. Ay naku, Xiaoji, napakahirap talaga ng buhay mo.
Kung hindi ka lang nagkasakit noon, sana ang lahat ng kayamanan ni Panching ay sa iyo na. Pero ngayon eto na. Hindi lang pinalayas sa pamilya, puwersado pang magpakasal sa isang dukhang nagde-deliver lang ng pagkain. Ma, Xiaojie, mayroon pa tayong isang paraan. Iyon ay ang kolektahin ang lahat ng mga utang. Wala ka talagang silbi. Hindi na nga nakolekta ni Tangda siya ng mga promissory notes na iyan. Ang bobo mo ba? Ma, Ano pa bang magagawa natin? huwag kayong mag-alala. Mama ni Xiaojie, aayusin ko iyan. Magtiwala lang kayo, tiyak na makukuha ko ang mga utang. Kung hindi ko malulutas ang problema. Hindi ko ba malulutas ang taong gumawa ng problema? Kung makokolekta mo iyan, siguro ay makakalipad na rin ang baboy. Xiaojie, may anak ang kalaro ko sa baraha na kabilang sa mga kriminal. Papatasan ko siyang tawagan ang anak niya para tingnan kung may paraan siyang makuha ang mga utang na iyon. May anak ako ng kaibigan kong kalaro na kilala sa mga iligal na gawain. Papatawagan ko sa kanya ang anak niya para tingnan kung may paraan siyang mabawi ang mga utang. Wang Yu, maaari ka nang bumalik. Gusto kong isa muna. Tungkol naman sa pagpapabayad ng utang, huwag mo muna itong alalahanin. Ako na ang bahalang mag-asikaso. Sige, kung ganoon, bukas ng 10:00 ng umaga. Magkita tayo sa Civil Affair Bureau. Ma, nandito na ako. Xiaohe, halika rito. May kailangan akong itanong sa iyo. Oh, sige. Xiaohe, ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan ninyo ni Xiaoye? Ano ba talaga ang problema mo kay Xiaoye? At sino itong pangit na babae galing sa pamilyang Pan? Ma, pakinggan mo muna ang detalyadong paliwanag ko. Ano? Kinuha ang regalo ng kasal ng iba tapos nakikipag-date sa iba? Hindi maaari, pupuntahan ko siya at kakausapin. Ma, umupo ka. Umupo ka muna. Hayaan mo akong ayos nito. May paraan ako para ibalik nila ang lahat ng mga regalo sa kasal. Talaga? Oo. Xiaohe, hindi mo sinabi na ang binibining Pan na iyon ang nagbigay ng dugo sa akin, tama ba? Oh. Si Miss Pan, siya yung nagbigay ng dugo sa akin, tama ba? Oh. Ayan, ang mga mabubuting tao ay sadyang maaga kung kunin. Pero anak, ito na ang tungkol sa iyong habambuhay, huwag mong isakripisyo ito dahil lamang sa utang na loob mo kay inay at masira ang iyong kaligayahan habang buhay. Huwag kang mag-alala, inay. May kilala akong dakila at tunay na manggagamot. Mayroon siyang natatanging remedyo na sinasabing makagagaling sa pinsala sa mukha ni Xiaojie. Kapag bumalik sa dati ang mukha ni Xiaojie, hindi ba malaking pakinabang ito para sa akin na iyong anak? Sige, basta masaya ka, ayos lang. Huwag kang mag-alala, inay. Tiyak na talagang magiging maligaya ako. Ang huli, lubos akong umaasa na itataas mo ang aking sining sa panggagamot at maglingkod sa sangkatauhan. Ang Yin Yang Stone ay isang kakaibang kayamanan. Sa pamamagitan nito, ako ay talagang umakyat at naging immortal. Lubos kong inaasahan na pag-aaralan mo itong mabuti. Kuya Wang, sandali lang. Oh, ikaw pala. Saan mo nakuha yung suot mo? Kuya Wang, hindi ba sabi mo maniningil ka ng utang kaninang umaga bilang kapatid? Kailangan kitang samahan at tulungan. Ano sa tingin mo? Hindi ba angas ng suot kong ito? Siguradong matatakot ang lahat ng mga may utang sa iyo at tatakbo sila sa sobrang kaba. Sa tingin ko maganda. Sobrang astig. Sa tingin ko, kung meron ka pang sunglasses, mas lalo kang magiging astig. Naku po, paano ko nakalimutan ang kagamitang ito para magpaka? Angas, Kuya Wang. Pwede ka bang maghintay ulit? Huwag ka nang aksaya ng oras. Sumakay ka na. Sumakay ka na.
Kuya Wang, hindi kaya maniningil tayo ng utang dito mamaya? Oh, Boss Wang, baka naman maniningil tayo ng utang dito Maya. oo, dito nga. Aray ko po kuya, ito ay isang malaking kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon. Makakakuha ba tayo ng pera na tayong dalawa lang? At Boss Wang, kailan ka pa nagtrabaho sa construction site? Magkano ang inutang? Kung hindi naman talaga masyadong marami, pumunta na lang tayo sa Labor Bureau. Maniningil ako ng utang para sa asawa ko. Hindi naman marami, 100 milyong piso lang. 100 milyon? Hindi mo siguro sisingilin ang utang para kay Pan Xiaojie, no? Gua, bakit hindi mo na lang bantayan ang sasakyan sa labas? Kaya ko na tumagisa. Boss Wang, ano bang sinasabi mo? Ako ba si Guo Shidun ay isang duwag? Ngayon, kahit na kailangan nating dumaan sa matinding pagsubok, sasama ako sa iyo. Dahil sa sinabi mo yan, tara na. Tara na. Boss Jiang, may 2 tao mula sa pabrika ng bakal sa silangang suburbs na gustong makita ka. Gusto mo bang paalisin ko na sila? Ay, hindi na kailangan. Papasukin mo na lang sila. Teka, magtawag ka pa ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, talaga, guguluhin ko na ang plano ng pabrika ng bakal sa silangang suburbs. Kayo po ba si Boss De Hua? Bakit mo ako hinahanap? May kailangan ka ba? Wala namang gaanong importante. Pero, usap sana ako sa iyo tungkol sa 10 milyong utang na bayarin sa pabrika ng asero ng Dongjiao. Binibigyan ko kayo ang mukha. Yan ba? Ha? Ano bang tingin mo sa Jianghua Construction ko? Mga gunggong na tulad ninyo, nangangahas kayong pumunta sa bahay ko para maningil? Noong nagsimula ako sa linyang ito, laro pa lang kayo ng putik. Ibig bang sabihin, Ginoong Jiang, hindi mo balak makipag-usap ng maayos? Usap ako sa nanay mo? Usap sa'yo? Ikaw na isang hampas lupang taga. Deliver lang. Anong karapatan mo para makipag-usap sa akin? Ha? Gusto mo ba talagang mamatay? Kuya Wang, aalis na lang ba tayo? Huwag kang matakot, kuya. Kuya Wang, baka mas mabuti kung umalis na lang tayo? Huwag kang matakot, wala kang dapat ikabahala. Bakit naman gusto ninyong gumalis agad? Wala ni isa sa inyo ang makakaalis dito ng buhay. Sinasabi ko sa inyo, mga tao, sirain ninyo silang dalawa. Aska! Jiang Dacheng, bibigyan kitang huling pagkakataon. Ibibigay mo ba o hindi ang utang na ito? Utang? Anong utang? Mga walang kwentang silbi. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang sitwasyon ng steel mill ninyo. Ngayon, huwag na kayong mga basura ang pumunta para manggolekta ng utang. Kahit pa si Pan Songbay ang dumating, hindi ko pa rin ibibigay. Sugod, tig, 10,000 piso 10,000 bawat isa. Sirain ninyo silang dalawa. Gozi, dali, yumuko ka, takpan mo ang ulo mo. Wang Yu, huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas, loob kang saktan ako ngayon, hindi ka rin makakaligtas sa gulo. Kung mahuli ka ng pulis, makukulong ka. Kung maglakas, loob kang saktan ako ngayon, wala ka ring mapapala. Kung mahuli ka ng pulis, makukulong ka. Oo nga, Wang. Huwag kang dalos. Wang Yu, hindi ba gusto mong mabawi ang utang? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ngayon din, tanggalin mo ang isang braso mo o kaya ang isang binti. Binigyan na kitang pagkakataon, ngayon, itanggal mo na agad. Maya, kapag nagbago ang isip ko, hindi na ito ang presyo. Sinasabi ko sa iyo, Wang Yu. Wang,
Huwag kang maniwala sa kanya. Siguradong gusto niyang tanggalin ang braso at binti mo. At pagkatapos ay pagtripan ka. Yang Dakeng, sa tingin mo ba wala akong paraan para kalabanin ka? Ano? Gusto mo pa akong saktan? Sinasabi ko sa iyo, bata, huwag mong kalimutan. Lumaki ako sa matinding labanan. Kung hindi mo ako mapapatay ngayon, sa hinaharap, may 100 paraan ako para gibain ang buhay mo. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo lang. Tandaan mo itong mga salitang sinasabi mo ngayon? Huwag kang bumawi mamaya. Nagkukunwari ka. Nagpapahiya ka ba sa harap ko? Ginoong Jiang, huwag kang magmadali. Malapit mo nang enjoy ang sarili mo. Lumayas kayo, masasamang espiritu. Wow! Kuya Wang, ano po bang ginawa nyo? Parang astig na astig naman itong tingnan. Pero wala namang nagbago, hindi ba? Huwag kang magmadali. Hayaan mong lumipad muna ang malas. Bata, ano? Ano nang ginawa mo sa akin? Wala lang, maliit na galaw lang. Ay teka, Ginong Jiang. Nakalimutan kong sabihin muna ito sa iyo. Bawat minuto na lumipas, ang sakit na nararamdaman mo ay dodoble. Hindi ba matigas ka? Tingnan natin kung gaano mo ito kayang tiisin. Magbabayad ako. Magbabayad ako. Magbabayad ako. Nagkamali ako. Huwag kang magmadali ng ganyan, Ginoong Jiang. Nasaan na tayo? Hindi ba gusto mong putulin muna ang isang braso at isang paa ko bago ka magbayad sa akin? Kuya Wang, babayaran kita. Kuya Wang, ay, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Lahat-lahat iyon ay si Yuan Hongji, ang tangang iyon. Ang nag-utos sa akin. Ibibigay ko na sa iyo ang lahat ng pera. Patawarin mo na ako ngayong pagkakataon. Yuan Honggie. Si Yuan Honggie na naman. Si Yuan Hongji lang ang tangang yon. Ang nagpautos sa akin ito na ibigay ko na sa iyo lahat ng pera. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Si Yuan Honggie na naman. Si Yuan Honggie. Tandaan natin ang utang na loob na ito. Tara na. Sige. Oh, si Pan Xiaoji. Baka iniwan ka na ng delivery boy na yan, ano? Sinabi ko na nga ba? Alam mo, ang mga normal na lalaki? Sinong lalaki ang maglalakas? Loob na pakasalan ka? Gusto mo bang tawagin ko ang 3 lalaking kasama ko kahapon para makahanap ka ng kahit na sino na mapagpilian? Huwag mo akong problemahin. Siguradong darating si Wang Yu? Si Wang Yu? Baka tumakas na siya sa Jincheng noong gabi. Kung gusto niyang pumunta, matagal na siyang dumating. Xiaojie, report na lang tayo sa pulisya. Siguradong tumakas na ang walang kuwentang iyon dala ang promissory note. Ano? Aking mahal na ate, hindi ka naman ganoon katanga para ibigay ang promissory note ng pabrika ng bakal sa delivery boy na yon, di ba? Tama na, Panching. Hindi ganoong uri ng tao si Wang Yu. Siguradong darating siya. Tama na, Panching. Hindi ganoong tao si Wang Yu. Siguradong darating siya. Pan Xiaojie, sasabihin ko sa iyo, kung makakarating si Wang Yu, livestream ako na kumakain ng tae para sa iyo. Panching, pwede ka nang maghanap ng palikuran. Kung gusto mo nang mainit, magpapahila ako ng tao ngayon din para sa iyo. Xiaojie, may inasikaso lang ako, kaya medyo natagalan ako. Adios lang, pumasok na tayo agad. Sige. Pinapayuhan kitang mag-isip-isip ka pa kung paano mo mapanatili ang steel factory mo. Baka mamaya mapangasawa mo itong babae at mapuno ka ng utang. Huwag mong sisihin sa akin. Huwag kang gumawa ng desisyon na pagsisisihan mo. Dito sa lugar na ito na magpapagsisi sa iyo. Wang Yu, kung magtatangka kang magbago ng isip, hindi kita patatawarin. Ma, impossible iyon. Ma, Xiaojie, alam ba ninyo kung saan ako galing na galing? Kadarating ko lang galing kay Jiang Dacheng para kumuha ng utang. Ito ang 10 milyong piso na ibinayad ni Jiang Dacheng sa ating steel factory. Paanong nangyari iyon? 10 milyon? Nasisiraan na ba ng bait si Jiang Dacheng? Sa panahong ito magbibigay ng 10 milyon? Delivery boy, akala mo ba basta kumuha ka lang ng bank card, magiging pera na yon? Paano kaya si Jiang Dacheng?
Sa panahong ito kukuha ng 10 milyon. Nasisiraan na ba siya ang bite? Wang Yu, paano mo iyon nagawa? Wang Yu, paano mo nagawa ito? Ako, iyon. Kailangan pa ba yan itanong? Siguradong ang anak ng kalaro ko sa baraha ay kinausap si Jiang Dacheng. Kung hindi, paanong naging ganoon kabilis si Jiang Dacheng? Nabigyan ng 10 milyong piso ang isang taga-deliver. Hay naku, Xiaojie, Wang Yu, bilisan ninyo at magpakasal na kayo. Kapag pinalampas ninyo itong oras, hindi magiging maganda ang inyong swerte. Ma, ang 10 milyong piso na ito ay gagamitin para sa pabrika ng bakal. Ginagawa ko ito para sa iyo. Ang paghawak ng pera ay mas panatag ako kung ipagkakatiwala sa kamay ng sarili nating tao. Simula ngayon, ako na ang magiging tala ng pananalapi sa pabrika nating bakal. Hayaan mo na, Xiaoji. Magpakasal muna tayo. Nakakainis ka, Wang Yu. Dadalagutin ka. Punching. Payo ko rin sa iyo, ang gumagawa ng masama ay siguradong magdudusa sa huli. Kung hindi ka naniniwala, tumingala ka at tingnan mo. Sino ang hindi kailanman hahatulan ng langit? Tara na. Halika na. Umuwi na tayo. Tulong. May Dr. Barito. Bilisan nyo at bigyan ng first aid si Elder Diao kapag nailigtas ninyo si Elder Diao. Ang Zhu family ay magbibigay ng 1 milyong piso na pabuya. Hahayaan niyo akong tingnan ang matanda. Ika? Hahayaan niyo akong tingnan ang matandang Ginoo. Ika? Wang Yu, mukhang nabaliw ka na sa paghahangad ng pera. Hindi mo ba alam na ang ginagawa mo ngayon ay katumbas ng pagpapatay para sa pera? Kuya na guwardiya, huwag kang maniniwala sa mga kalokohan ng taong ito. Siya ang ex-boyfriend ko at dahil sa kawalan niya ng alam, kaya ako nakipaghiwalay sa kanya. Tama, ang lalaking ito ay isang hampaslupang deliver lang ng pagkain na wala ni isang kusing. Ano ang alam niya sa medisina? Sa tingin ko, tiyak na naiinggit siya sa 1 milyong piso na binanggit mo kanina. Baka umalis na lang tayo. Hoy, umalis ka na diyan. Ang manlin lang dito sa harap ko. Kung sa normal na araw lang, babasagin ko ang nguso mo. Ako ay isang nurse mula sa unang ospital. Hayaang ako na ang magligtas kay Lao Diao. Ordinaryong pagkahimatay lang ito. Mapapagising ko siya sa loob ng 5 minuto. Pakiusap, miss. Kumilos na po kayo kagad. Gamutin si Lao Diao. Tiyak na may malaking pabuya. Huwag kang gumalaw. Ang pagkahimatay ng matandang Ginoo ay sanhi ng atake sa puso. Mas mapapalala mo lang ang kanyang kondisyon kung ipipilit mo ang puso niya. Kalokohan, ang tagal ko na siyang kasama. Wala siyang sakit sa puso. Naku, walang kuwenta mo. Ang sama ang intensyon mo. Alam kong naghihiganti ka sa amin dahil sinira namin kanina ang iyong plano na magdaya, tama ba? Pero unawain mo ang sitwasyon ngayon. Si Xiaoye ay nagliligtas ng buhay. At ikaw ay nagpapatay para sa pera. Si Kaso ay nagliligtas ng tao. Pero ikaw ay kumikita ng pera sa pagpatay. Hindi lahat ng pera sa mundong ito ay pwedeng kitain. Magkaroon ka naman ng konsensiya. Mayroon pa bang mas nakakaintindi sa medisina rito kaysa sa akin? Maaari ko nang iligtas agad si matandang Diao. Wala kang silbi, tigilan mo na iyan. Anong nangyayari? Anong ginawa mo kay matandang Diao? Kung gusto mong mabuhay ang matandang Ginoo, bilisan mo, kumuha ka ng tubig. Tubig. Binata, anong ginagawa mo? Kung gusto mong mabuhay ang matandang Ginoo, bilisan mo, humanap ka ng tubig. Tubig. Baliw ka ba? Hayaan mo lang siyang magligtas. Kung gusto niya. Hoy, kung mamamatay itong matanda mamaya, sasabihin nating siya ang pumatay. Paano magiging epektibo ang mga paraan ng mapanlinlang na ito? Ginoo, alam ko ang taong ito. Siguradong papatayin niya si matandang Diao. Ang aming pangunang lunas kanina, halos magkabisa na sana. Siya ang humadlang kaya lumala ang kalagayan ni matandang Diao. Ginoo, kumusta ang pakiramdam ninyo? Aba, matandang Diao, nahimatay po kayo kanina. Salamat sa aking kasintahan na nagbigay sa inyo ng pangunang lunas. Nahimatay po kayo kanina. Salamat na lang po sa emergency aid ng girlfriend ko. Kaya po kayo nagising muli. Xiaoye, hindi mo pa ba chine? Check ulit si Diao Lao. Diao Lao, halika. Huwag gagalaw. Kung sisirain mo ang aking salamangka, hihimatayin ulit ang matanda at baka tumigil pa ang puso niya. Nagpapanggap lang. Naniniwala ka ba talagang ang walang kuwentang sulat?
Kamay mong iyan ang nagligtas kay Diao Lao? Hoy, wala kang silbi. Huwag mong subukang agawin ang kredito ni Xiaoye. Tingnan mo muna ang sarili mo. Nangangahas ka pang magmando sa harap ng isang profesional na nurse. Nang, inis ka ba? Hindi ko kasalanan. Hindi namin kasalanan. Si Wang Yu iyon, ang sulat, kamay niya kanina. Siya. Ginoong Wang, nakikiusap po kaming tulungan ninyo ulit si Diao Lao. Umalis ka na. Ginoong Wang, nabulag lang po ako, pero si Diao Lao ay walang kasalanan. Pakiusap, tulungan niyo siya. Kung maging maayos si Diao Lao, handa po akong saktan o murahin ninyo, wala akong tutol. Wang Yu, baka gusto mong tumulong ulit. Tumayo ka na. Halika. Matandang Diao. Maraming salamat sa tulong mo, bata. Huwag kang magpasalamat, matandang Diao. Ginawa ko lang kung ano ang madali. Ginoong Wang, ito po ang inyong bayad. Matandang Diao, sa ginawa ko ay pinakalma ko lang ang sakit mo. Kaya masasabi nating ginamot lang ang sintomas at hindi ang ugat ng sakit. Kailangan mo pa ring magpatingin sa ospital para sa sakit mo sa puso. Lolo, bakit hindi ko po alam na may sakit kayo sa puso? Itong sakit ko sa puso, matagal nang hindi bumabalik. Sa mga nakaraang taon na nagpatingin ako, wala namang lumabas. Akala ko ay tuluyan na itong gumaling. Kapatid na Wang, dahil nakita mo ang sakit ko, maaari mo bang gamutin ang matanda? Lolo, kahit kaya kong gamutin ang sakit mo, may iba pa akong kailangang gawin ngayon. O Ziga, hindi na muna ako manggugulo sa inyong mag-asawa ngayon. Dadalaw ako sa ibang araw. Sige, tara na. Tianzu, Mag, utos ka na alamin ang impormasyon tungkol kay kapatid na Wang na ito. Tianzu, magpadala ka ng tao at imbestigahan ang tungkol kay Wang. Maghahanda ako ng isang malaking regalo para sa kanya sa ibang araw. Ginoo, hindi ba nabayaran na natin siya? Iba ang bayad sa suweldo. Sa pakikitungo sa taong may ganitong klase ng karakter, kailangan pa rin nating maging mas maingat. Nandito na kayo? Dali, dalhin mo na si Xiaoje sa kwarto para mag-usap. Sige, pupunta na ako ngayon. Xiaoje, paano kung sisimulan na natin ngayong gamutin ang mukha mo? Sige na. Kung ganoon, humiga ka muna. Xiaoya, kailangan nating tanggalin ang iyong jacket. Bakit hindi ka pa nagsisimula? Iniisip ko pa lang ang plano sa paggamot. Sige, simulan na natin ngayon. Kaya pala ito ang kasangkapan na ginamit ni Panching sa sumpa kay Xiaoje 1 taon na ang nakakaraan. Hayaan mo na, ako na ang magliligpit, ako na. Alright. Xiaoje, anong nangyayari sa iyo? Wang Yu, ano ang ginawa mo sa akin? Xiaohe, anong ginawa mo kay Xiaoje? Ako? Hindi ko alam. Mahal, salamat. Xiaoye, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Asawa kita, hindi ba? Kailangan nating maging parehong masaya. Sina?
lumabas ka na. Hindi pa ako nakakapagbihis. Sige. Xiaoya, huwag na lang kaya tayong maghintay. Narinig kong hindi siya umuwi buong gabi kagabi. 1 bilyon pondo ng kargamento ay nasa kanya pa rin. Ang matandang babae na ito, nagdala ng 1 bilyon para lang Ma, Jong! Aba, Xiaoye. Kumusta ang damit na ito ni Mama? Sa tingin mo? Ma, saan mo nakuha ang pera para bilhin ang mga ito? At itong kotse, saan mo nakuha? Ngayon, ginagawa mo akong hilo at tulala. Bilang isang accountant ng kumpanya, si Mama. Hindi ba dapat may kotse at alahas para lang makasabay? Ma, ito ang perang pantulong sa pabrika ng bakal. Paano mo ginamit ito pambili ng luho? Sabihin mo sa akin ang totoo, magkano ang ginastos mo? Hindi naman ganoon karami ang nagastos. 300 milyon, 300 milyon lang. Tunay kang ang nanay ko. Hindi naman masyadong malaki ang nagastos. 30 milyong piso lang naman. Ma, ibigay mo na sa akin ang natitirang pera. Kapag nalugi ang pabrika ng bakal, makikita mo kung paano ka mamamalimos. Bakit ko ibibigay? Sabi ko na sa inyo, ako ang accountant ng pabrika ng bakal. Sige, ang galing mo. Ziga na umakyat ka na, kailangan ko pang kausapin ang mga manggagawa. Tama na, Xiaoji. Huwag ka nang magalit. Mak, isip ako ang hiparan para mabawi ang bayad sa supply mula sa nanay mo. Ziga. Paano na tayo mabubuhay ng ganito? Talaga? Mahigit 300,000 lang iyan ah. Manager Son, nalulugi na ba talaga ang pabrika ng bakal natin? Lee, hindi mo ba alam na nag-resign na si Director Tang? Sa loob ng 3 araw. Tiyak na malulugi na ang pabrika ng bakal. Mas mabuting isip na kayo ng ibang mapupuntahan. Manager Son, kung may alam kang paraan, sabihin mo sa amin, makikinig kaming lahat sa iyo. May alam naman akong paraan. May paraan naman. Puwersahin si Pan Xiaojie na ibenta ang mga makina para ibigay sa inyo ang sweldo at dibidendo. Manager Sun, hindi yata tama iyon? Ang pabrika ng bakal ay nabubuhay dahil sa mga makina. Kung wala ang mga makina, paano pa mabubuhay ang pabrika? Sabi ko, how? Bakit mo pinakikialaman ang hindi mo naman dapat pakialaman? Hindi mo na nga maasikaso ang sarili mo? Aalalahanin mo pa ang buhay o kamatayan ng pabrika? Tama. Sa tingin ko maganda ang ideya mo, Manager Sun. Oo nga, sinusuportahan ko rin si Manager Sun. Kung hindi tayo binibigyan ng buhay ng pabrika ng bakal, bakit pa natin aalalahanin ng buhay o kamatayan nito? Anong ginagawa ninyo rito? Pinapayagan ba ang manigarilyo sa conference room? Ayaw mo na bang magtrabaho, ha? Matandang babae, sino ka ba? Nagpapakita ka rito ng kapangyarihan? Gusto mo bang masaktan? Ako ang ina ni Pan Xiaojie at ang tagapamahala ng pinansyal ng pabrika ng bakal. Akala ko pa naman asawa siyang presidente. Bata, maglakas. Loob kang sabihin ang pangalan mo, sisantehin kita. Matandang babae, makinig ka. Ang pangalan ko ay Sun Xiaobing, Deputy Manager ng Business Department. Kung matapang ka, sisantehin mo ako ngayon. Xiaojie, kailangan mo akong ipagtanggol. Xiaoji, kailangan mong ipagtanggol si Mama. Kailan pa? Pati ba naman isang walang kwentang delivery boy ay pwedeng dumalo sa meeting ng ating pabrika? Dahil kumpleto na tayong lahat, simulan na natin ang meeting ngayon. Pan Xiaojie, simulan mo muna sa usapan ang issue tungkol sa hindi ninyo pagbabayad ng sahod namin. Ang mga sahod na hindi pa nababayaran, ibibigay ko agad sa inyo. Pan Xiaojie, sa tingin mo ba tanga kami para lokohin nyo lang kami? Wala ni isang kusing sa account ng kumpanya, paano mo kami babayaran? Hoy, maging magalang ka sa asawa ko. Kung ganyan ka ulit kawalang, galang hindi lang daliri ang mapuputol.
Xiaoya, ituloy mo. Presidente Pan, sa tingin ko tama ang sinabi ni Vice Manager Sun. 2 buwan nang hindi nababayaran ang sahod sa pabrika. Kung hindi pa ito ibibigay, baka maging magulo ang loob ng mga tao. Oo nga, Presidente Pan, ilang beses nang nag-strike ang mga manggagawa. Wala na kaming pambili ng gatas ng bata sa bahay. Manager Sun, may solusyon ka ba? Iminumungkahi ko. Ibenta na natin ang mga makina sa pabrika. Sang, ayon ako sa mungkahi ni Manager Sun. Sumasang ayon ako sa opinyon ni Manager Sun. Sumasang, ayon din ako sa opinyon ni Manager Sun. Paano kung sabihin kong mayroon tayong 10 milyong piso sa account ng kumpanya? Imposible. Ako ang financial officer ng pabrika. Alam kong walang ni isang kusing sa account ng pabrika. Pan Xiaoya, tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Ibenta mo na lang ang mga makina ng pabrika. Kung hindi, kapag nag-ingay ang mga manggagawa dito, huwag mong sabihing mayroon kang boyfriend. Hindi kanya kayang protektahan. Nabawi na namin ang bayad sa kargamento kay Jiang Dacheng. Isang delivery rider ang sisingil ng utang kay Mr. Jiang? Bakit hindi ka na lang lumipad sa langit? Alam kong hindi kayo naniniwala. Pero pwede kayong tumingin sa bintana, iyang Porsche sa ibaba. Iyan ang sasakyan ni Xiao Jie. Imposible. Hindi pwedeng kay Pan Xiaojie ang kotseng iyan. President Pan, nakatanggap po ba talaga kayo ng bayad sa kargamento mula kay Jiang Dacheng? Iniaanunsyo ko, simula ngayon, doble ang sweldo ng lahat. At saka, Manager Hao simula ngayon. Ikaw na ang bagong manager ng steel factory. Salamat, President Pan. Hindi ko pababayaan ang tiwala ninyo. Salamat, Pan. Hindi ko po bibiguin ang tiwala nyo. Pan Xiaoya, kung gusto mo pa akong manatili dito sa pabrika, dapat bigyan mo ako ng 50% bahagi sa pabrika. Nagdesisyon akong tanggalin ang business manager na si Sun Xiaobing at si Sun Kaiyuan. Pan Xiaojie, ano ang karapatan mong sipain kami? Ang karapatan ko ay ang patuloy na paghina ng kita ng departamento sa loob ng napakaraming taon. Ang pabrika ko, bilang Pan Xiaojie, ay hindi magpapakain ng mga taong walang ginagawa at walang silbi. Magaling. Pan Xiaoya, alam mo ba? Nahawak ko ang lahat ng kliyente ng pabrika. Kapag umalis ako, lahat ng kliyente ay sasama sa akin. Kung ganoon, umalis ka na kasama ng tinatawag mong mga kliyente. Sige, Pan Xiaoji. Kung wala ako, humanda ka sa pagkalugi. Hindi maganda ang balita. May dumating na mga tao mula sa regulatory agency para isara ang ating pabrika. Sina Jack? Anong nangyayari? Bakit? Ang bilis naman. Huvak? Dali-dalhin mo kami at tingnan natin. Mula ngayon, itigil ang lahat ng produksyon. Ako si Pan Xiaojie, ang legal na kinatawan ng Dongjiao Steel Plant. Bakit ninyo isinasara ang aming pabrika? Ako si Pan Xiaojie, ang legal representative ng Dongjiao Steel Mill. Anong karapatan ninyong isara ang aming pabrika? Ano sa iyo? Sumama ka sa akin. Tingnan natin kung sino ang maglalakas. Loob. Kung hindi mo maipaliwanag ng maayos ngayon, walang sinuman ang makakaalis sa aking asawa. Batay sa aming investigasyon, natuklasan namin na ang mga aserong ibinigay ng Dongjiao Steel Mill sa Tian's Construction ay may malubhang problema sa kalidad. Impossible. Ang mga aserong inilalabas namin ay dumaan sa aking mahigpit na pagsusuri sa kalidad. Imposibleng magkaroon ng problema. Dahil lamang sa inyong asero, kaya gumuho ang konstruksyon. Nagdulot ng milyong pagkalugi sa ekonomiya. Maayos ba ng simpleng sinabi mong walang problema ang aking pagkalugi, ha? Mr. Tian, maraming dahilan ang pagguho. Bakit mo sinasabing asero lang namin ang problema? Ayaw mo pa rin maniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Ang mga aserong ito ay sinuri ng espesyal na technical department ng Bureau of Commerce and Management. Sa katunayan, ang mga ito ay hindi pumasa at ito ang pangunahing sanhi ng pagguho. Mari akong magpatuto. Mr. Tian, ang batch na ito ng asero ay ibinigay ng Dongjiao Steel Mill at ako mismo ang naghatid nito sa Tian Group.
Pan Xiaojie, kung gusto mong panatilihin ang pabrika ng bakal, hindi naman totally imposible iyan. Basta, tibawiin lang ni Boss Tian ang kaso niya laban sa iyo. Sige na, usap muna kayo, lalabas muna ako at magyoyosi. Pan Xiaojie, sinabi ko na sa iyo, kapag nawala ang pabrika ng bakal, bangkarote ako. Bakit ka ba nagmatigas? Kung pumayag ka na lang na ibigay sa akin ang 50% ng shares, edi sana walang ganitong kalokohan. Talaga bang naniniwala ka na ikaw lang, kasama pa itong karag na delivery boy, ay kayang ipagtanggol ang bulok na pabrika na ito? Boss Tian, sabihin mo na lang ng direkta. Ano ang gusto mo? Si Boss Pan talaga ay direkta magsalita. Matapang. Wala naman kaming masyadong hinihingi. 3 maliit na kondisyon lang. Una, lahat ng dating bayarin sa mga kargamento ay kanselado. Ikalawa, mula ngayon, ang pabrika ng bakal ay mag-sue. Supply sa akin ng mga kargamento sa presyong 1/10. Eddie Catlo, ilipat sa akin ang 80% ng shares ng pabrika ng bakal. Xiaojie, hindi tayo pwedeng pumayag dyan. Kahit papagmultahin tayo at isara ng business administration, tatanggapin natin iyon. Xiaojie, hindi natin siya pwedeng pagbigyan. Kahit pa magmulta at ipasara ng commercial management agency ang pabrika, tatanggapin natin iyon. Mata ng babae, wag. Isipan mong mabuti. Kung talagang gagawa ko ng masama, hindi problema sa akin. Ang anak mo ay mabulok sa kulungan. Pan Xiaojie, nakapagdesisyon ka na ba? Makikipag-ayos ka ba kay Boss Tian o sasama ka sa akin at magpa-imbestiga sa commercial management agency? Teka muna. Delivery boy, anong ginagawa mo? May karapatan ka bang magsalita dito? Hoy bata, pinapayuhan kitang huwag ka nang mangialam pa. Naniniwala ka ba? Kapag nagulo mo pa ito, ikukulong kita sa salang panghihimasok sa pagpapatupad ng batas. Kapitan Zhang, sigurado ka bang galing sa nag-collapse na construction site ang mga steel bars na iyon? Oo naman. Ako mismo ang nagdala ng mga tao para kunin iyon. Boss Tian, sigurado ka bang galing sa Dongjiao Steel Factory namin ang mga steel bars na ito? Tian, sigurado ka ba na ang batch ng bakal na ito ay galing sa pabrika ng bakal sa Dongjiao? Natural lang yan. Ang inyong business manager mismo ang umamin. Ay nakakapagtaka naman. Bakit parang ngayon ko lang nadiskubre na ang batch number doon sa bakal ay parang hindi galing sa pabrika ng bakal sa Dongjiao? Ibigay mo sa akin, tingnan ko. Ay! Bata, ano bang ibig mong sabihin? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Pasensya na. Hindi ako naniniwala sa iyo. Mabuti, napakabuti. Bata, akala mo ba wala na akong magagawa sa iyo? Sabihin ko sa iyo, sa akin nakapailalim ang buong lugar na ito ng pabrika. Mga tao, isara ninyo ang pabrika. Kapitan Zhang, isipan mo munang mabuti. Wala kang dahilan para ipasara ang pabrika ngayon. Magiging irresponsable ka pa rin ba? Sabihin ko sa iyo, bata, sinabi ko na, sa akin nakapailalim ang mga pabrika dito. Kung sino ang gusto kong ipasara, ipasasara ko. Subukan mong isara. Anong klaseng asong nilalang ito na ganyan makipag-usap sa aming Kapitan Zhang? Gusto mo na bang mamatay? Ano? Anong klaseng hayop ka? Bakit ganyan ka magsalita sa aming si Kapitan Zhang? Gusto mo na bang mamatay, ha? Wala talagang kaalam. Alam. Komisyoner Zhu, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, magiging abusado ka na ba? Ikaw, Zhang Shiji, anong parusa ang nararapat sa paglabag sa batas? Komisyoner Zhu, hindi po. Nakakita lang po ako ng ulat na itong pabrika ng bakal ay gumagawa ng substandard na produkto, kaya dinala ko ang mga tao para tignan. Kapatid Wang, nakita ulit tayo. Sinadya ko talagang pumunta ngayon, kasama ang anak ko, para magpasalamat sa pagliligtas mo sa amin kahapon. Matanda Diao, nagpapakumbaba ka. Komisyoner Zhu, sana po ay mabigyan ninyo ng katarungan ang aming pabrika ng bakal. Ayusin ko ito ng walang kinikilingan.
Komisyoner, nagkamali po ako. Hindi na po ako ulit. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. May kukuha sa mga taong ito at aalis sila. Presidente Pan, nagkamali ako. Tulungan mo ako makahingi ng tawad kay Commissioner Zhu. Napalayain ako kung makukulong ako. Yung bayad, wala akong makukuha kahit isang sentimo. Commissioner Zhu. Komisyoner Zhu? Kung hindi po namin idedemanda si Tian Bokyang, maaari po ba silang palayain? Director Zhu, kung hindi natin idedemanda si Tian Bokyang, pwede ba nating palayain sila? Pwede. Kung babawiin ng pabrika ng asero ang paratang, wala na rin tayong dahilan para hulihin si Tian Bokyang. Sige. G, Tian, ang yung Isusulat ko agad ang cheque para sa iyo. Jipan, ilang taon na ako sa pabrika ng asero. May naiambag naman ako kahit hindi man malaking tagumpay. Kayo ay lubhang mapagbigay at maunawain, pakawalan niyo na ako na parang hangin. Gipan, huvak po kayong umalis, Jipan. Director Zhu, maraming salamat po kanina. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Kapatid Wang, huwag mo sanang isipin, ganyan lang talaga ang ugali ni Tian Zhaon. Kapatid Wang, ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para ipagamot mo ako. Walang anuman. Kung gayon, simulan na natin ngayon. Sige, mabuti. Teka muna. Mabuti. Kung gayon, simulan na natin ngayon. Ziga. Teka muna. Wang Yu, inimbestigahan kita. Nag-aral ka sa Industrial College noon. Pagka-graduate, deliver ka lang ng pagkain. Anong karapatan mong gamutin ang mga pasyente sa madaling salita? May lisensya ka ba para mag-practice ang medisina? Tian Zhao, ano bang klaseng pananalita yan? Isantabi mo muna ang iyong profesionalismo sa trabaho. Ang kapatid na Wang ang nagligtas sa buhay ko. Wang Yu, ang mga matatalinong tao ay huwag sanang maging palusot. Bibigyan kita ang huling pagkakataon. Magsalita ka ng totoo. Paano mo niloko ang tatay ko kung hindi mo gagawin iyan? Ang naghihintay sa iyo ay paglilitis sa hukuman. Walang galang. Ikaw na suwail na anak. Anong klaseng pananalita yan? Director Zhu, kamakailan lang ba ay marami kang panaginip sa gabi? Hindi ka makatulog ng mahimbing. At saka, araw-araw, kailangan mo ng sleeping pill bago makatulog, hindi ba? Kung tama ang hula ko, nagkaroon ka ba ng bali sa iyong kaliwang binti? Sa tuwing maulan, sumasakit ito ng matindi. Paano mo nalaman? Director, sa tingin ko, mayroon ka ring kidney stones. Ito ang nagdudulot ng pananakit ng iyong baywang at tiyan. Nahihirapan ka bang umihi? Hindi ba? Director, sa tingin ko mayroon ka ring bato sa ureter. Ikaw, Wang, inimbestigahan mo ako? Magsalita, ano ba talaga ang balak mo? Director Zhu, dahil ayaw mong maniwala sa akin, wala akong choice kundi patunayan ang sarili ko. Kahit hindi ako nakapag-aral sa medical university, ngunit ang kakayahan ko sa panggagamot, talagang mas mataas kaysa sa lahat ng doktor. Ikaw? Mas hihigit ka pa talaga sa lahat ng mahusay na manggagamot? Sobrang kayabangan. Sino bang mahusay na manggagamot ang nakita ko na hindi matandang may mahabang balbas at bigote? Director Zhu, kung hindi ka naniniwala, kaya kong gamutin ang bato mo sa ihi ngayon mismo. Sa tingin mo, hahayaan kong gamutin ako ng isang hambog na bata? Hahayaan mo. Teka. Ano ba ang gusto mong gawin? Wala naman. Gusto ko lang tulungan ng direktor na mas makaihi ng komportable. Anong ginawa mo sa akin? Wala. Ano na, Director? Kailangan mo na ba akong magpagamot ngayon? Ano, Epe? Kailangan mo na ba akong magpagamot ngayon? Kapatid na Wang, humihingi ako ng tawad para kay Tian Zhao. Kahit na may utang na loob sa iyo ang matanda. Sige, gamutin mo na si Tian Zhao. Binata,
Kung kaya mong gamutin ang bato sa pantog ko, ako mismo ang hihingi ng tawad sa'yo. Sige, Hepe. Pakihiga ka sa mesa. Maaaring masakit ito mamaya. Sige, gawin mo na. Naging sundalo ako noon. Marami na akong napagdaan ng mabibigat na hirap. Mabuti. Hiya. Aray, ang sakit. Iyan ay paggamit ng karayom sa pamamagitan ng mabilis na hangin. Ang ganda ng paningin mo, matandang diyaw. Wala akong ganoong kahabang pilak na karayom, kaya ito lang ang paraan na magagawa ko. Iyan ay isang magaling na pamamaraan. Aking nakababatang kapatid na Wang, kasalanan ng nakatatanda mo kanina. Hindi ko nakita ang halaga mo. Pakiusap, patawarin mo ako. Kaibigang Wang, kasalanan ko ang lahat ng iyon kanina. Ako ang hindi nakakita sa iyong halaga. Umingji ako na pamangin. Ayos lang. Maliit na bagay lang iyon. Maliit na bagay lang. Haha, ang galing mong gumalaw, kaibigang Wang. Hindi na kami iistorbo pa ngayon. Ito ang imbitasyon mula sa Asosasyon ng Negosyo ng Jincheng. Kaya magkita na lang tayo sa ibang araw. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kaibigang Wang, ito ang imbitasyon para sa Asosasyon ng Negosyo ng Jincheng. Gagawin ito makalipas ang 3 araw sa Grand Hotel ng Gintong Dragon. Sa eksaktong oras na iyon, lahat ng kilalang kumpanya sa Jincheng at ilang dayuhang mamumuhunan ay dadalo. Kung gusto mong makaahon sa paghihirap ang inyong pabrika ng bakal, ito ay isang napakahusay na pagkakataon. Sige, tiyak na pupunta ako. Mabuti, nakakasundo tayo. Nakakasundo tayo. Mauna na kami. Sige, ihahatid ko kayo. Sige. Ma, mas mabuti kung umuwi na lang kayo at mahjong o mamasyal. Hindi nyo na kailangang alala sa usapin ng pabrika ng bakal. Pang Xiaoye, minamaliit mo ba ang nanay mo ha? Huwag mong kalilimutan. Ang 10 milyong iyon ay nakuha dahil sa tulong ng kalaro ko sa baraha. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ipapahawak sa akin ang 10 milyon ni Tian Bokyang, huwag mo ring asahan na ililipat ko ang pera na hawak ko sa account ng kumpanya. Xiaoye. Ma, sa tingin ko tama ang sinabi ni Xiaoje. Ma, sa tingin ko tama si Xiaoje. Dapat lang na mahjong ka, mamili sa mall o kung ano pa. Ang mga bagay sa pabrika ay ipaubaya mo na lang kay Xiaoje na mamahala. Ikaw na delivery rider, anong karapatan mong pagsabihan ako? Ngayon, ilalatag ko na ang aking paninindigan dito. Ang bayad kay Jiang Dacheng, wala akong ni isang kusing na ilalabas. Ma, tingnan mo, ano ito? Udas ka, ibalik mo sa akin yan. Buisit ka, ano ngayon kung nakuha mo ang bank card? Kung wala kang password ko, pareho lang, wala ka ring withdraw na pera. Sino nagsabing hindi ko alam ang password mo? 19951. Heto, Xiaojie, hawakan mo. Wang Yu, walang hiya kang bata ka. Ma, Wang Yu, may inuman ako ngayong gabi, hindi ako uuwi. Ziga, bawasan mo lang ang inom. Hello? Hoy Wang, nasa kamay ko ang asawa mo. Kung gusto mong mabuhay siya, pumunta ka sa Shanghai Tang. Kapag naglakas, loob kang tumawag sa pulis, maghanda kang damputin ang bangkay niya. Hello? Nasaan? Hello, ang numerong inyong tinawagan ay nakapatay. Hoy, wala ka talagang kuwenta. Hindi ko inasahang naglakas. Loob kang pumunta dito sa Shanghai Tang mag-isa. Ano na? Talaga bang gusto mo ang pangit na babaeng iyon? Wang Yu, talagang naghahanap ka ng kapahamakan. Maliban sa ginulo mo si Kuya Hao, ginulo mo pa si Don Yang. Mukhang nakagawa ako ng malinaw na desisyon. 3 araw na ngayon, mas mabuting ibalik mo sa akin ang 4 milyong iyon ng buo. Malapit ka nang mamatay. Iniisip mo pa rin ang 4 milyon? Gusto mo bang sunugin ko yan para sa iyo sa araw ng mga patay sa susunod na taon? Wala ka talagang kuwenta. Hindi lang ako nakipagtalik sa babae mo, ginamit ko pa ang pera mo para makabili ng bagong kotse. Nakakainis ba, ha? Hindi ko alam kung mamamatay ako. Pero kayo ang talagang naghahanap ng kamatayan dito. Sige. Ano nang ginagawa mo?
Wala kang kuwenta, bitawan mo si Kuya Hao. Taga, Shanghai Tang siya. Bata, maghintay ka. Siguradong papatayin ka talaga ni Don Yang. Bitawan mo. Hintayin mo ako, bata. Siguradong papatayin ka ni Boss Yang. Bata, bitawan mo ang tauhan ko. Maaari kitang hayaang mamatay ng buo. Boss Yang. Boss Yang, iligtas mo ako. Wala kang Iniligtas ako ni silbi. Boss Yang. Kita mo, dumating na si Boss Yang. Inuutusan kitang bitawan mo agad si Kuya Hao. Wang Yu, ikaw na delivery boy. Talaga namang napakalakas ng loob mo. Naglakas. Loob kang maging bastos sa harap ni Boss Yang? Sinasabi ko sa iyo, mamamatay ka ngayon. Narinig mo ba ng malinaw? Mamamatay ka. Ikaw na amoy delivery boy. Nabalitaan kong magaling ka makipaglaban? Bakit hindi mo subukang makipaglaro sa mga tauhan ko? Matanda, nasaan ang asawa ko? Aking asawa, pagkatapos kong tapusin ito, kakain tayo ng hotpot. Wang Yu, ito ang kahihinatnan ng iyong kayabangan. Sinasabi ko sa iyo, Wang Yu, ano naman kung magaling ka makipag-away? Sa galing mo lang na iyan, sasabihin ko sa iyo, wala ka ni isa man lang sa mga taong ito na makakatalo. Suntukin mo siya, Siya. Tanya. Wala kayong Suntukin mo silbi. siya. Sige ulit. 4 na hari. Sugot. Tingnan natin. Sumulong na ang 4 na hari. Magaling ka. May ipinagmamalaki ka. Ipapakita sa'yo ni Leopard Gangster ngayon. Ironhead, Sihe. Bata, ang ulo ng lolo mo ay kayang basagin maging ang bakal. Ingat ka at baka mabiyak ang tiyan mo. Sige, ipatitikim ko sa iyo ang kamao ko. Papatayin kita, Ironhead. Papatayin kita, Ironhead. Papatayin kita, Ironhead. Papatayin kita, papatayin kita, Ironhead. Subukan mo ang aking Agila Claw style. Array! Hoy! Aray! Huwag kang gumalaw. Bata, inaamin kong malakas ka. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Putulin mo ang sarili mong braso. Majing Asuko. Yang sile. Ganyan ka ba kasiguro? Papatayin akong baril. Ay putok! Wang Yu? Huwag kang gumalaw. Wang Yu, nasa kamay ko ang asawa mo. Kapag umusad ka ng isang hakbang, papatayin ko siya. Wang Yu? Huwag kang gagalaw. Wang Yu, hawak ko ang asawa mo. Kapag gumalaw ka kahit isang hakbang, papatayin ko siya. Yang sile. Paano kung makipagtawaran na lang tayo? 10 milyon? Palayain mo kami ng asawa ko? Sa tingin mo ba kailangan ko pa ang 10 milyon? Hindi, nagkakamali ka. Ikaw ang magbigay sa amin ng 10 milyon. Ano? Wang Yu, nababalif ka na ba? Ha, ang asawa mo ay nasa kamay ni Boss Yang ngayon. Yang sile, isipan mong mabuti. May asawa at anak ka pa. Nakita mo na ang mga pamamaraan ko. Papatayin ko ang buong pamilya mo. Hindi naman siguro mahirap yan, hindi ba? Sige na nga, pumapayag ako. Wang Laodi, ngayon, masasabing nagkakilala tayo sa gitna ng labanan. Kaya ti parang alak na itong tsaa, iinom ako para sa iyo. Hindi ka pa pwedeng umalis. Wang Yu, nakisali lang naman ako. Bakit mo ako pinipigilan? Jiang Dakeng. Wang Yu, nandito lang ako para makisali. Hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag sa nangyari ngayon? Wang Yu, hindi ako ang nagpabihag sa asawa mo kay Yeyang. Hindi ikaw? Yeyang, magsalita ka na dali. Kapatid na Wang, ang nag-utos sa akin na gawin ito ay tunay na iba. Ngunit ayon sa patakaran, hindi ko pwedeng ibigay ang pangalan niya sa iyo. Sana maintindihan mo. Yang sile.
Sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod nito. At bibigyan kitang kapalit. Iyon ay ang paggaling ng sugat mo sa binti. Sugat sa binti? Anong sugat sa binti? Paano mo nalaman na may sugat ako sa binti? Sa aking kaalaman, kung hindi mo gagamutin ang sugat mo sa binti sa loob ng 1 buwan, talagang mapaparalisa ka. Ay! Wang! Marunong ka sa medisina? Ikaw na mabahong delivery guy, anong pinapanggap mo? Yang Sile. Binaril ang kanang binti mo 4 na taon na ang nakalipas. Siyang Sile. Nabaril ang kanang binti mo 4 na taon na ang nakalipas. Kahit na tinanggal na ang bala noon, nasira ang ugat ng iyong kanang binti. Kung walang magiging pagbabago, sa loob ng 1 buwan, tiyak na mapaparalisa ka. Ano Yang Sile? Hindi ka pa rin naniniwala? Kuya Wang, inaamin ko na magaling ka talaga sa pakikipaglaban, pero ang sabihin mo ng mayabang na mapaparalisa si Yaye Yang, sobrang OA mo naman. Inaakala mo ba talaga na ikaw si Huatuo na nabuhay muli? Tama na. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Yang Sile. Sa ibang araw na lang ulit tayo magkita. Kung hindi ka pa rin naniniwala, pwede ko itong patunayan sa'yo. Ipasok mo dito iyong matangkad na lalaki kanina. Ikaw. Kung gusto ko siyang patayin, bakit kailangan pang mag-aksaya ng oras? Ikaw. Tumayo. Aba, Bausi, ayos ka na ba? Maraming salamat sa tulong ni Ginoong Wang. Wang, patawarin mo ako. Kanina, hindi ko nakita ang iyong kahalagahan. Sana'y kalimutan mo na ang nakaraan at gamutin mo ako. Walang anuman, walang anuman. Salamat kapatid na Wang. Maraming salamat sa iyo, Wang Di. Sa hinaharap, anumang kailanganin mo, Wang Di, hindi kita tatanggihan. Akong si Yang Sile. Ganito na lang, pag uwi ko, bibigyan ulit kita ng reseta. Sundin mo iyon para kumuha ng gamot. At sa loob ng 7 araw, titiyakin kong tuluyan ka ng gagaling. Wang Di, hindi kaya paalisin muna natin ang mga taong walang kinalaman dito? Huwag kang magmadali. Mayroon pa akong kailangang gawin. Gusto ko pang makipagkuwentuhan ng maayos sa ating si General Jiang. Wang Yu, sinabi na ni Lolo Yang na wala akong kinalaman sa bagay na ito. Ano pa ba ang gusto mo? General Jiang, hindi madali ang panonood ng aking palabas. Mag-iwan ka muna ng 10 milyong piso bago ka umalis. Sobrang mapang. Abuso ka. General Jiang, hindi naman kita basta lang hinihinga ng pera. Bukas, magpapadala ang pabrika ng aserong nagkakahalaga ng 10 milyon sa kumpanya mo. Teka lang, General Jiang. Bilang magkasosyo. Hindi kaya bigyan na kita ng face diagnosis? Ibinigay ko na sa iyo ang pera. Ano pa ang ED? Diagnose mo sa akin. General Jiang, nakikita ko na wala ka ng magiging tagapagmana. Ibinigay ko na sa iyo ang pera. Ano ba ang gusto mong suriin?
Jiang, nakikita kong naninilaw ka. Baka may problema ang kidney function mo. At nakikita ko hindi barado ang givas deferens mo. Tiyak na wala kang magiging tagapagmana. Nagsasabi ka ng kalokohan. May anak ako, nagsasabi kang kalokohan. Hindi pa ako tapos. Nakikita ko rin ang tuktok ng ulo mo. Berde na. Ay naku, umuwi ka na at magpa-DNA test. Garantisado akong gimagugulat ka. Ako. Kapatid na Wang, si Jiang Dacheng ba talaga? Ha? Apo Yang, usap na lang muna tayo tungkol sa negosyo. Kapatid na Wang ang taong nag-utos sa akin. Baka hindi mo kayang kalabanin ngayon. Pinapayuhan kitang huwag magpadalos-dalos. Apo Yang, sabihin mo na. Alam ko ang limitasyon ko. Ang pangalan ng taong iyon ay Yuan Hongji, ang batang boss ng grupo ni Yuan. Yuan Hongji? Kapatid. Kung si Yuan Hongji lang, madali lang sana. Pero ngayon, narinig kong may koneksyon siya sa isang malaking tao. Kung si Yuan Hongji lang, madali lang sana. Pero ngayon, nabalitaan kong nakakilala siya ng isang malaking tao. Kaya kapatid. Hindi ko rin masyadong maaasikaso itong bagay na ito, kapatid. Aray, Yang Lao, huwag kang mag-alala ang bagay na ito. Huwag mo nang pakialaman. Kailangan ko lang malaman ngayon. Itong si Yuan Hongji, nasaan siya ngayon? Wang Yu, huwag kang gagawa ng kalokohan. Dahil hindi naman ako nasaktan. Hayaan na lang natin itong matapos. Xiaojie, huwag ka nang magsalita. Sabi ko, hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino, kahit katiting. Kung may gumawa nito, pagsisisihan niya iyon habang buhay. Tutuparin ko ang aking sinabi. Iulat, Yang Ye, nalaman namin na si Yuan Hongji ay nasa Yunding Yugong at dumadalo sa seremonya ng pagbubukas ng Jade. Alam ko na. Mauna na kadyo. Yang Ye, aalis na rin po kami. Sige. Wang Laudi, magkikita pa tayo? Magkikita pa tayo. Young Master, huwag kang gumala kung saan, isuot mo na ang Jade Token. Dalian mo na at isuot mo na ang Jade Token. Huwag kang takbo. Bata, isuot mo na ang Jade Pendant mo. Isuot mo na ang Jade Pendant. Tiyak. Bata, isuot mo na ang Jade Pendant. Salamat. Pagkalipas ng isang oras, magaganap ang isang paligsahan sa pagsusugal ng bato. Ang batch na ito ng hilaw na bato ay kakarating lang galing sa bansang Jade, Pina, Air Cargo ko. Talaga namang napakataas ng rate ng pagkuha ng Jade. Inaanyayahan ko kayong lahat, mga kaibigan, na dumalo. Umalis ka na riyan. Hoy, hindi ba si Wang Yu yan? Ano? Na-deliver ka pang take-out. Ngayon, dito ka na rin deliver sa palasyo ng Yunding Jade? Ingat ka lang na hindi ka mabawasan ng sweldo. Baka hindi mo na masuportahan ang pangit mong asawa. Yuan Hongji, ikaw ang nagpabihag kay Yang Sile sa aking asawa. Wang Yu, hindi ka pa ba gising? Ha? Ang aga pa. Ang asawa kong si Hongje ay nagkakahalaga ng 50 bilyon at magbibihag siya ng pangit mong asawa? Palayasin ni Yosia. Wang Yu, inuutusan kitang umalis ka na riyan. Yuan Hongje, gusto ko ng paliwanag mo ngayon. Wang Yu. Yuan Hongje, kailangan kong magbigay ka ng paliwanag sa akin ngayon. Wang Yu! Kung nandito ka ngayon para magdulot ng gulo sa Yunding Palace, tinitiyak ko sa iyo na hindi ka na makakalabas sa pinto na ito. Kahit pa ang Diyos ang dumating ay hindi ka maililigtas. Sinasabi ko sa iyo. Bata, pinapayuhan kitang hayaan mo na lang akong baliin ang iyong mga kamay at paa. Kung ipipilit mo akong kumilos, ingat ka dahil baka mapisak kita ng hindi sinasadya. Basura. Bilisan ninyo at pigilan siya. Pigilan siya. At hindi ko rin sinasadyang sirain ka. Bilisan ninyo at pigilan siya. Sige na, pigilan siya. Ay, black ako.
Hayaan si Jiang Dacheng na ipagpaliban ng bayad. Hayaan si Yang Sile na kidnapin ang asawa ko, Yuan Hongje. Hindi mo ba alam kung paano sumulat ng salitang kamatayan? Wang Yu, naglakas. Loob ka. Ang sinumang magtangkang gumalaw kay Young Master Yuan mamatay. Salamat Mrs. He sa pagtulong. Young Master Yuan, anong nangyayari? Mrs. He, pumunta rito ang batang ito. Walang basehan akong inakusahan na kinidnap ko ang asawa niya. At sa harap ng maraming tao ay sinaktan niya ang aking mga gwardya. Kung hindi ka dumating sa tamang oras, baka wala na akong buhay. Tama, Mrs. He. Ang taong ito, isa lang siyang nagde-deliver ng pagkain. Kung hindi po kayo dumating sa tamang oras, baka wala na akong buhay ngayon. Tama, Ginanghe. Isa lamang siyang taga-deliver ng pagkain. Paanong maikukulong ni Yuan Je ang kanyang asawa? Putulin ang kamay. Itapon sa labas. Siye po. Teka muna. Ginanghi, maaari mo bang bigyan ng pabor ang matanda? Kapag pinakawalan mo siya, may utang na loob ako sa iyo. Kilala siya ni Lolo Diao. Si Wang Yu ang nagligtas sa buhay ko. Dahil nakiusap si Lolo Diao para sa kanya, Ginanghe, bakit hindi mo na lang iligtas ang buhay niya? Sige, ibibigay ko kay Lolo Diao ang pabor na ito. Pakakawalan na kita. Young Master Yuan, umalis na tayo. Kapatid na Wang, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maraming salamat po, Lolo Diao. Kapatid na Wang, lubha ka namang mapagkumbaba. Hoy bata, alam mo ba kung gaano kalaki ang sakripisyo ng tito ko at gaano kalaking interes ang mawawala sa kanya para lang bayaran ang utang na loob na yan sa iyo? Xiaomin, paano ka magsalita? Nagsasabi lang ako ng totoo. Kapatid na Wang, huwag mong intindihin. Ang pamangkin kong ito ay kararating lang sa bansa. Hindi niya alam ang relasyon nating dalawa. Ayos lang po, Lolo Diao. Pero naging interesado ako sa Ginanghi kanina. Hindi ko alam ang koneksyon niya kay Yuan Hongje at ang kanilang relasyon. Ang ginanghi na ito ay tinatawag na Hishan Shun. Siya ay mistress ng isang kilalang personalidad dito sa bansa. Si Yuan Hongje naman ay kamakailan lang nakipag-ugnayan sa kanya. Isang buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng kakaibang sakit ang anak ni Hishan Shun at si Yuan Hongje ang utos na maghanap ng taong gagamot sa bata. Lubos na nagpapasalamat si Hishanshan, kaya ang palasyo ng Jade sa cloud top na ito ay si Hishanshan ang buong pusong sumuporta sa pagpapagawa ni Yuan Hongje. Ganun pala iyon. Maraming salamat sa inyo, Lolo Diao. Kapatid na Wang, ngayong nandito ka na, bakit hindi mo samahan si Lolo na magpasyal? Tito, bakit mo siya isasama? Maiintindihan ba ng isang delivery rider ang tungkol sa Jade? Dahil wala siyang ginagawa, hayaang isa siyang magpasyal. Pero mas mabuti siguro kung sa mga bangketa siya mamasyal. Kahit siguro habang buhay siyang magtrabaho, hindi pa rin siya makakabili ng kahit isang pirasong Jade. Ayos lang po, Lolo Diao. Hele lang siyang pera, hindi pa rin makakabili ng isang Jade na piraso. Okay lang, Gidiao. Kung hindi, ako ay pwede namang pumunta ng mag-isa. Mabuti iyan. Anong Saudi? Sabi mo iba na naman ang pakiramdam ni Long Air at tinulungan siya nga isang binata? Bakit hindi mo siya dinala dito? Sige, umalis ka na. Ginanghe, huwag kang mag-alala. Alam ko kung sino ang taong iyon. Siguradong si Master Huang Ji iyon. Talaga? Kung ganoon, Ginoong Yuan, pakiusap ay ipakilala mo siya sa akin. Ipakilala mo agad sa akin si Master Huang Ji. Para bang tinawag mo lang siya? Narito na siya. Ito si Master Huang Ji. Master Huang Ji, nagkasakit ang anak ni Ginanghe kanina. Ikaw siguro ang tumulong sa kanya, hindi po ba? Gusto ka ni Ginanghe pasalamatan. Ano? Maliit na bagay lang iyon. Hindi na kailangan pa itong banggitin. Maupo ka. Napakabuti nito, napakabuti. Master Huang Ji, pakiusap, gawin mo ang lahat, iligtas mo ang aking Long Air. Huang Ji Master, hinihiling ko na tulungan niyo ako ng lubusan at iligtas ang aking Long Air.
May paraan ako para lubusang gamutin ang sakit ng batang Ginoo. Ayon sa patakaran, bago kami manggamot, kailangan muna naming maglinis at magsunog ng insenso, pagkatapos, maaari na tayong humanap ng mapalad na araw at oras. Master Huang, anumang kondisyon mo ay maaari mong sabihin. Basta't mailigtas mo ang aking long hair, gagawin ko ang lahat. Ginanghi, ako ay mula sa mundo ng misteryo. At ang pera para sa akin ay parang dumi lang. Ngunit ang batang ito ay sinaniban ng masamang enerhiya. Kaya kailangan pa ring maghanap ng isang pambihirang magandang uri ng jade at gamitin ang espiritual na kapangyarihan ng jade upang ito ay mapawi. Madali lang iyan, marami akong jade sa aking kamay. Maaaring pumili ang master. Yang Master Yuan, kanina, si Wang Yu ay nakakuha ng jade crystal na nagkakahalaga ng 200 milyong piso sa halagang 3,000 piso. Ginanghi, siguro ang jade crystal na nakuha ng taong iyon ay magagamit natin para gamutin ang batang Ginoo. Sige, tingnan natin. Kung ikaw ay makikipagtulungan, ibigay mo sa akin ang kristal na jade. Maaari kong hayaan kang mabuhay, bata. Umalis ka! Ayaw mong makinig sa mabuting salita. Hahampasin kitang hanggang sa kaluluwa mo ituluyang maglaho at hindi ka na muling mabubuhay. Inako, multo! Dali, sumunod sa utos na ito. Kapatid na Wang, Tiyo, bilisan mo, tayo ay umalis na. Sinapian ng demonyo ang batang ito. Kamatayan lang ang pupuntahan natin. Arang, Ano? May alam ka ring sining ng daw? Bata, talagang ikaw ang pumilit sa matandang mong ito na gumamit ng nakamamatay na galaw. Sining ng dugo ng sawa. Ziga. hatiin. Patawad po, dakilang bayani. Hindi ko na po ito ulitin. Hindi ba't gusto mo akong mamatay ng walang libingan? At gusto mong tuluyang maglaho ang aking kaluluwa? Hindi mo ba ako sisirain ng tuluyan? Gagawin mo ba akong abo? Ginanghi, iligtas mo ako. Ginanghe? Huwag na tayong magdagdag ng problema, bata. Ginang, inatake na naman ang batang Ginoo. Ano? Master Huang, maaari mo bang iligtas ang aking anak ngayon din? Ginanghe. Kung gusto mong iligtas ko ang iyong anak, kailangan mong kunin sa bata ang kristal na jade. Bata, ang kristal na jade na hawak mo, magkano ba ang presyo? Pasensya na, Ginanghe. Ang aking kristal na jade ay hindi ko ibebenta. Pero may paraan ako para gamutin ang iyong anak. Kalokohan. Ginanghi, ilalagay ko ito rito. Ako lang sa buong bansa ng dragon ang makakagamot sa sakit ng iyong anak. Kung hindi ka naniniwala, hintayin mo na lang na kunin ang bangkay ng anak mo. Tama, Ginanghe. Alalahanin mo, nang atakehin ng batang Ginoo kanina. Si Master Huang Ji lang ang nakakontrol nito. Ginanghe, kung hindi ka naniniwala sa akin, kung gayon maghanap ka na lang ng mas mahusay. Ginanghe, kung hindi ka naniniwala sa akin, humanap ka na lang ng ibang eksperto. Ngunit dapat kitang babalaan, ang sakit ng batang Panginoon ay napakalubha, hindi magtatagal, tiyak na mamamatay siya. Maestro Huang, huwag ka munang umalis. Naniniwala ako sa iyo. Totoong naniniwala ako sa iyo. Binata, 500 milyong piso. Ibibigay ko na ang 500 milyong piso. Ibenta mo sa akin ang iyong jade crystal. Kung hindi mo pa rin ako papayagan, huwag mong masamain kung maging bastos ako. Ginanghe, pwede ko namang ibigay sa iyo ang jade crystal. Ngunit may isang condition ako. Gusto ko ang personal na mapanood dito ang maestro. Natuluyan niyang gagalingin ang sakit ng batang Panginoon. Anong hirap niyan? Kaya kong alisin ang masamang espiritu sa bata sa loob lang ng ilang minuto. Maestro Huang, maayos kitang pinapayuhan. Ang yin xia energy sa batang Panginoon ay lubhang matindi na.
Natatakot ako na hindi mo talaga ito kakayanin. Bata, ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang tunay na Taoist magic. Tigo. Inayos ko na. Hindi ka na kailangan dito. Tunay kang naghahanap ng gulo. Naayos ko na, hindi ka na kailangan dito. Nangangahas ka ba? Ah, Talagang nagbubulag, bulagan ng tattoo artist. At sobra akong napahanga. Huwag kang lumapit, Ginanghe. May bahagi pa rin ng masamang aura ang nasa katawan ng anak mo. Ginoong Wang, pakiusap. Tulungan mong iligtas ang anak ko. Handa akong gawin ang lahat. Wang Yu, hindi ko hahayaang gumawa ka ng kasamaan. Kung may problema ka, ako ang harapin mo. Walang kasalanan ng batang Ginoo. Yuan Hongji, inaakala mo bang binibigyan kita ng respeto? Ang utang sa pagitan nating dalawa, dahan natin itong babayaran. Ginanghe, pakinggan mo ang payo ko. Hindi mo dapat hayaang gamutin niya ang batang Ginoo. Maaari kong ipanumpa sa buhay ko na wala siyang alam sa medisina. Maaari mo siyang imbestigahan, isa lang siyang delivery rider. Lubos akong nagdududa na siya ang may kagagawan kung bakit nagkaganyan si Grandmaster Huang Ji. Ang layunin niya ay saktan ang batang Ginoo. Ginang, naalala ko na. Ang Ginoong ito ang nagligtas sa batang Ginoo kanina. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi? Ginoong Wang, humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala, pakiusap. Huwag mo na lang patulan ng isang hamak na tao. Ayos lang, Ginanghi. Pumunta na tayo at gamutin ang batang Ginoo. Mag-ingat ka, Ginoong Wang. Ginoong Wang, mag-ingat. Isang simpleng masamang espiritu. Naglakas, loob ang lapitan ako. Jinung Wang, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Ginanghe. Ang anak mo ba ay 3 taon na ang nakakaraan, nagkaroon ng pagka-utal? At tuluyan ng hindi nakapagsalita pagkatapos? Apo. Noon, hinanap ko ang lahat ng doktor sa loob at labas ng bansa, pero walang makita ang dahilan. Bakit? Ginoong Wang, alam mo ba ang dahilan? Ginanghe, hindi mo pa nalalaman. Sa totoo lang, ang nasa anak mo ay hindi sakit, kundi isang napakabihirang kalagayan ng katawan na tinatawag na Earth Spirit Body. At dahil mismo sa Earth Spirit Body na ito, nagbigay ito ng pampalakas sa masamang espiritu kay Long Air. Ginanghe, tumayo na po kayo. Pakiusap, Ginoong Wang. Tanggapin niyo si Long Air bilang disipulo? Gagamutin ko muna si Long Air. Tungkol sa pagtanggap kay Long Air bilang disipulo, tingin ko mas mabuting isipan muna natin ng matagal. Ginanghe, tumayo na po kayo. Tanggapin niyo na po si Long Air bilang inyong disipulo, Ginoong Wang. Ma? Bilisan mo, lumuhod ka na agad sa iyong guro. Guro? Aba, Long Air, bumangong ka na. Ginanghe, kung gusto mong tuluyang makabisado ni Long Air ang Earth Spirit Energy, kailangan mo pang hanapin ang isang uri ng halamang gamot na tinatawag na Dihuo Xing. Mabuti. May aari akong Jade Store sa Jincheng. Ibibigay ko na lang po ito kay Ginoong Wang bilang regalo sa pagiging disipulo ni Long Air. Maraming salamat sa iyo. Hello. Wang Yu, ayos ka lang ba? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Hindi ka naman siguro sinaktan ni Yuan Hongji, di ba? Wang Yu, magsalita ka. Xiao Jie, ayos lang ako. Wang Yu, okay ka lang ba? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Wang Yu, ako, gusto kitang makita. Wang Yu,
Sobre mo akong pinagyalala. Huwag ka nang maging padalos-dalos ulit. Sige. Kung makukuha ko ang babaeng gusto ko, kahit mamatay ako, hindi ako magsisisi. Kumain ka. Sige. Mm. Wang Yu, masarap ba? Kung kulang pa, lulutuan pa kita. Ay, tama na, Xiaojie. Maliit lang ang kapasidad ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. Gusto mo, ikwento mo na lang sa akin ang tungkol sa Yongding Palace of Jade? Wang Yu, masarap ba? Kung hindi pa sapat, ipagluluto pa kita. Ay, sapat na. Xiaojie, maliit lang ang kain ko. Hindi ko na kayang kumain pa. Bakit hindi mo ikuwento sa akin ang tungkol sa Yunding Yugong? Yuan Honggie, gusto kong bigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Wang Yu! Kung nandito ka ngayon sa Yunding Yugong para lang mag-iskandalo, ipinapangako ko sa iyo, hindi ka makakalabas sa pintong ito. Wang Yu, hindi ko hahayaang magdulot ka ng gulo sa aking kamagalit. Walang kasalanan ng batang amo. Yuan Honggie, binibigyan ba kitang ng mukha? Ha? Ang utang natin sa isa't isa ay dahan nating ayusin. Ano? Sinaktan mo si Yuan Hongji? Kung hindi lang tumakbo ng mabilis ang batang iyon noong nakaraan, pipilitin kong baliin ang kanyang binti. Ay, oo nga pala. Nakita ko si Diao Lao sa Yunding Yugong. Sinamahan niya akong maglaro ng sugal sa bato at kumita pa ako ng kaunti. Sapat na para sa pabrika mo ng asero sa loob ng ilang panahon. Talaga? Ipareserba mo na lang iyan para sa panggastos mo. Kaya nang tumakbo ang pabrika ngayon. Wala ka talagang seryoso. Xiaojie, gusto. Mo bang gamutin kita ulit mamaya? Sige. Bawal kang sumilip. Xiaojie, parang medyo mahirap yan ha. Hemp. Hindi naman nagmamadali. Sige, maliligo muna ako. Ha? Haha, ikaw Wang Yu. Diyan ka matutulog sa sofa ngayong gabi. Inayos ko na ang kumot mo. Kahit kaano ka pa katuso, iinom ka pa rin sa pinaghugasan ko ng paa. Ay. Ay! Hindi talaga inaasahan ang buhay. Bakit ka nakatunganga? Maghilamos ka na at kumain ng almusal. Hello, Ma.
Xiaoyi, dalian mo at magdala ka ng pera dito sa Kaotang Market.